Wala na ang nanay niyo, kaya wala na rin kayong silbi sa pamamahay na ito. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumapo sa pisngi ni Tamara habang yakap ang mga kapatid sa gitna ng buhos ng ulan. Ang bahay na puno ng alaala, ngayon ay selyado na ng kasakiman ni Tia Ising. 4 na batang matatalino, itinapon sa kalsada na parang mga basurang walang halaga. Ngunit sa likod ng kanilang mga luha, may isang sumpa. Hindi sila maghihiwalay. Mabubuhay ba sila sa mundong ang tanging katuwiran ay pera at kapangyarihan? Wala na ang nanay niyo. Kaya wala na rin kayong silbi sa pamamahay na ito. Hindi ito ampunan ng mga palamunin. Ang boses ni Tia Ising ay matalas pa sa kalawit. Humihiwa sa katahimikan ng maliit nilang sala. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila ba tinatapon niya ang lahat ng mga taon na nagsilbi si Aling Rosa sa kanya. Tumayo ang matanda sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakapamewang, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa 4 na batang nasa harapan niya. Sa magasandaling iyon, hawak ni Tamara ang isang mangkok ng mainit pang sinigang na hipon. Iyon ang huling paboritong ulam ng kanyang ina na pinagsikapan niyang iluto gamit ang natitira nilang barya. Ang usok ng sabaw ay humahaplos pa sa kanyang mukha. Isang amoy na dapat sana ay nagbibigay ng ginhawa, ngunit ngayon ay naging laso ng pait. Ang kanyang maliliit na daliri ay namumula sa init ng mangkok. Ang gunit hindi niya ito mabitawan dahil ito na lamang ang huling alaala ng pag-ibig na maari niyang ialay sa kanyang mga kapatid. Ang kaibahan ng init ng kanyang pagmamahal at ng lamig ng kalupitan ni Ising ay tila isang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa kanyang dibdib. Hindi nakagalaw si Tamara. Naramdaman niya ang unti-unting pagpanaw ng init sa kanyang mga paa. Tila ba ang semento sa ilalim niya ay naging yelo. Ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang nanghiwalay sa kanyang mga palad at bumagsak sa sahig. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa kanyang mga paa, ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso na tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog, matalas, masakit, at nakakasakal. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid na sina Elijah, Noah, at ang maliit na si Sofia na nakakapit sa kanyang laylayan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, naghahanap ng kasagutan sa kanya. Ngunit ang tanging maibibigay niya ay ang kanyang sariling pagkawasak. Please, Tia Ising, kahit bukas na lang po, gabi na at malakas ang ulan. Ang pakiusap ni Tamara, ang kanyang boses, ay nanginginig at halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ngunit ang tanging tugon ni Ising ay isang mapanguyam na tawa. Kinuha ng matanda ang kanilang kaisa-isang maleta at marahas na itinalon ito palabas ng pinto, diretso sa madilim at basang kalsada. Ang tunog ng pagkakalabog ng kanilang mga gamit sa semento ay tila huling hantungan ng kanilang pagkabata. Sa gitna ng hagulhol ni Sofia at ng pananahimik ni na Elijah at Noah, tumayo si Tamara nang tuwid kahit na ang kanyang buong mundo ay gumuguho na. Kinuha niya ang kamay ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga palad ay malamig pa sa bangkay ng kanilang ina. Lumakad sila palabas, hinahayaan ng ulan na humalo sa kanilang mga luha. Habang ang pinto ng kanilang tahanan ay marahas na isinasara sa kanilang likuran, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Tamara habang nakatingin sa madilim na abot-tanaw ng Maynila. Saan nga ba hahantong ang mga batang ang tanging kayamanan ay ang isa't isa? Kung ang mundong dapat ay kumakalinga sa kanila, ay siya pang unang sumisipa sa kanila patungo sa kawalan? Hindi nila napansin na sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng isang malamlam na ilaw ng poste, isang itim na sasakyan ang kanina pa nagmamasid. Ang salamin nito ay dahan-dahang bumaba. Inilalantad ang isang pares ng mga matang puno ng misteryo at sakit. Sa loob ng sasakyang yon, hawak ng isang lalaki ang isang lumang litrato, isang litratong katulad ng mukha ni Tamara. Sila na ba yon?
Ang tanong ng isang boses mula sa dilim ng sasakyan. Bago pa man makasagot ang sinuman, isang malakas na kulog ang bumasag sa gabi. At sa isang kisap mata, isang puting van na may tatak ng ahensya ng gobyerno ang huminto sa tapat mismo ng magkakapatid. Ang pintuan nito ay bumukas at ang mga anino ng mga taong hindi nila kilala ay nagsimulang lumapit sa kanila. Muling hinigpitan ni Tamara ang hawak sa kamay ni Sofia. Ang kanyang kuko ay bumaon sa sariling palad. Ito na ba ang katapusan ng kanilang pangako na hindi maghihiwalay? O ito na ang simula ng isang mas malaking bagyo na susubok sa kanilang lahat? Takbo! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Tamara ay isang paos na bulong. Ngunit para sa kanyang mga kapatid, iyon ay isang utos na hindi pwedeng baliin. Sa gitna ng liwanag na nanggagaling sa sasakyan ng mga social worker, mabilis na hinila ni Tamara ang kamay ni Sofia, habang sina Elijah at Noah ay sumunod ng walang pag-aalinlangan patungo sa madidilim na eskinita ng tondo. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa basang semento ay mabilis na nalunod sa ingay ng malakas na ulan, at ang bawat kanto ay naging isang labirinto ng pag-asa at takot. Nararamdaman ni Tamara ang happy day sa kanyang mga baga sa bawat paghinga. Ang malamig na hangin ay tila sumasakal sa kanya, ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang kapag nahuli sila, paghihiwa-hiwalayin sila ng sistema. Ang kaisipang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa kanyang murang edad. Sa loob ng isang masikip na pasilyo, sa pagitan ng dalawang lumang gusali, huminto sila upang huminga. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na sikat ng buwan na sumisilip sa mga bitak ng bubong. Inilalantad ang apat na batang basang-basa, nanginginig, at tila mga ibong nawalan ng pugad. Ate, gutom na si Sofia, mahinang sabi ni Elijah. Ang kanyang tinig ay puno ng guilt habang nakatingin sa kapatid na nakasandal na sa pader. Si Elijah ang henyo sa kanila pagdating sa teknolohiya, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang talino ay walang silbi laban sa kumakalam na sikmura. Inilabas niya ang isang maliit na toolkit na tanging dala niya mula sa kanilang bahay, mga gamit na itinuturing niyang kayamanan. Wait lang ha? Gagawa ako ng paraan. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa gitna ng Divisoria, ang ingay ng mga tinderong nagsisigawan at ang amoy ng nabubulok na gulay ay naging bahagi ng kanilang mundo. Ang lungsod na ito ay isang lobo na handang manakmal ng mahihina, ngunit ang magkakapatid ay natutong maging matalas. Habang si Tamara ay naghahanap ng mapagtataguan, si Elijah naman ay nakaupo sa tabi ng isang tindero ng sirang radyo. Gamit ang kanyang maliliit na daliri at ang talas ng kanyang isip, mabilis niyang pinagdugtong ang mga wire na tila ba isang laro lamang ito. Ayan, Mang Berting, gumagana na po. Naririnig niyo na yung balita, sabi ni Elijah sa matandang tindero na nakatingin sa kanya ng may pagkamangha. Bilang kapalit, binigyan sila ng matanda ng ilang pirasong pandesal at malamig na tubig. Iyon ang kanilang unang seryosong pagkain sa loob ng 2 araw. Isang tagumpay na binalot ng pait dahil alam nilang hindi ito magtatagal. Ngunit ang kaginhawaan ay panandalian lamang. Ang Divisoria ay isang karagatan ng mga tao at sa bawat segundo, ang panganib ay laging nakabuntot. Si Noah, ang tahimik at malikhaing kapatid, ay nakatingin sa isang pader na puno ng makukulay na graffiti. Para sa kanya, ang bawat guhit ay isang kwento, isang paraan upang takasan ang realidad. Sa isang sandali ng pagkaligaw sa sariling mundo, dahan-dahan siyang bumitiw sa laylayan ng damit ni Tamara upang lapitan ang isang pinturang tila kumakaway sa kanyang imahinasyon. Tamara, nasaan si Noah? Ang tanong ni Elijah ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ni Tamara. Mabilis na lumingon ang panganay. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. 1, 2, 3. 3 na lang silang natitira. Ang masikip na daloy ng mga tao ay tila isang malaking alon
na lumamon sa kanilang maliit na kapatid. Noah! Noah! Ang sigaw ni Tamara ay nawala sa ingay ng mga dumaraang kariton at sigawan ng mga mamimili. Ang kanyang mga mata ay lumuluha habang pilit na sumisingit sa makapal na hanay ng mga tao. Ang bawat mukhang nakikita niya ay mukha ng isang estranghero, malamig, walang pakialam, at mapanganib. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakauniforme ng pulis ang nakita nilang naglalakad sa kanilang direksyon. Dala-dala ang isang batang umiiyak na kamukha ni Noah. Ngunit, bago pa man makalapit si Tamara, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang mabigat at malamig na kamay. Nang lumingon siya, hindi ang pulis ang nakita niya, kundi ang isa sa mga tauhan ni Tia Ising na may kasamang dalawang lalaking mukhang mga goons. Nahanap din namin kayo. Sumama kayo sa amin kung ayaw nyo ng gulo. Ang banta ng lalaki habang dahan-dahang pinalilibutan sila. Wala si Noah at ngayon ay nasa binggit na rin sila ng panganib. Ang takot na nararamdaman ni Tamara ay naging isang malapot na dilim na tila lalamon sa kanya ng buo. Paano niya ililigtas ang kanyang mga kapatid kung maging siya ay wala ng matakbuhan? Ang pinakamasakit na uri ng pagkawala ay hindi ang kamatayan, kundi ang mabitawan ang kamay ng iyong kapatid sa gitna ng karagatan ng mga taong walang pakialam. Sa bawat segundong lumilipas na hindi nakikita ni Tamara ang maliit na anino ni Noah, tila ba dahan-dahang binabakbak ang kanyang kaluluwa. Ang ingay ng divisorya, ang hiyaw ng mga tindero, ang kalansing ng mga baryang nahuhulog, at ang ugong ng mga sasakyan ay naging isang malapot na ingay na nagpapabigat sa kanyang pandinig. Ate, yung mga lalaki, papalapit sila. Ang bulong ni Elijah ay punong-puno ng pangamba. Habang ang isang kamay ni Tamara ay nakakapit ng mahigpit kay Sofia, ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatrabaho. Alam niyang hindi sila pwedeng magpadala sa takot. Sa isang mabilis na galaw, hinila niya ang dalawang kapatid patungo sa isang tumpok ng mga bakanteng basket ng prutas. Gamit ang liit ng kanilang mga katawan, pilit silang nagkubli sa dilim ng mga kahoy at plastik habang nararamdaman ang marahas na pagpintig ng kanilang mga puso na tila gustong kumawala sa kanilang mga dibdib. Narinig ni Tamara ang mabibigat na yabag ng mga tauhan ni Tia Ising. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Sigurado akong dito dumaan ang mga batang yun. Hanapin nyo. Huwag nyo silang hahayaang makalayo. Ang boses na yon ay puno ng pagkabagot at lupit. Ngunit sa isang pagkakataon ng swerte, isang malakas na sigawan mula sa kabilang kanto ang kumuha sa atensyon ng mga lalaki. Isang away sa pagitan ng dalawang kargador na naging hudyat para kay Tamara na muling tumakbo. Hindi sila tumigil hanggang sa marating nila ang malawak na bakuran ng isang lumang simbahan, ang amoy ng namamatay na kandila at ang bango ng sampagita ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa kanilang pagod na diwa. At doon, sa ilalim ng paanan ng isang estatwa, nakita nila ang isang maliit na bata na nakaluhod, ang kanyang balikat ay nanginginig sa paghikbi. Noah! Ang tawag ni Tamara ay parang isang panalangin na natupad. Agad siyang lumapit at niyakap ang kapatid. Si Noah, na may hawak na isang piraso ng uling, ay naguguhit ng isang larawan sa sahig ng simbahan, isang larawan ng isang anghel na may mukha ng kanilang ina. Ate, akala ko iniwan niyo na ako. Ang dilim-dilim po sa labas. Ang paos na sabi ng bata, habang isinisiksik ang mukha sa dibdib ng kanyang kapatid. Sa gitna kanilang pagod, ang gutom ay muling kumatok. Si Sofia, na kanina pa tinitiis ang sakit ng kanyang mga paa, ay dahan-dahang tumayo. Sa gitna ng maraming deboto, nagsimulang lumabas mula sa kanyang maliit na bibig ang isang himig, isang awit ng pag-ibig at pangungulila na itinuro sa kanila ng kanilang ina. Ang boses ni Sofia ay tila isang kristal na tumatagos sa katahimikan ng simbahan, nagpapahinto sa bawat taong dumadaan. Ang mga deboto
ay nagsimulang lumapit, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at awa, at dahan-dahang naglalagay ng mga barya sa maliit na panyo ni Tamara. Sa dulo ng araw, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali, ang magkakapatid ay magkakatabing nakaupo sa isang sulok ng patio. Kinuha ni Tamara ang isang maliit na tinapay na nabili nila at hinati ito sa 4 na pantay na bahagi. Bago sila kumain, kinuha ni Noah ang uling at dahan-dahang iginuhit ang isang maliit na puso sa palad ni Tamara. Para hindi mo makalimutan, ate, na kahit anong mangyari, tayo ay iisa, ang bulong ng bata. Isang maliit at simpleng gawi na nagpatahimik sa buong mundo ni Tamara. Isang gintong sandali na nagpaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang manatiling matatag. Ngunit, ang kapayapaan ay tila isang panaginip na madaling maglaho. Habang pinupulot ni Tamara ang kanilang mga gamit, napansin niya ang isang pamilyar na anino sa pintuan ng simbahan. Hindi ito ang mga tauhan ni Tia Ising, isang matangkad na lalaki na may suot na mamahaling itim na Amerikana ang nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanila ng may kakaibang intensidad. Sino ang lalaking ito na tila sinusundan ng bawat galaw nila? At bakit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa locket na nakasabit sa liig ni Tamara? Bago pa man makahakbang ang lalaki, isang grupo ng mga armadong lalaki na may dalang mga flashlight ang biglang pumasok sa kabilang pinto ng simbahan, sumisigaw ng kanilang mga pangalan. Nandyan sila, huwag silang palalabasin. Akala mo ba ay bayani ka, Tamara? Sa totoo lang, ikaw ang pumatay sa nanay mo sa bigat ng responsibilidad na iniwan niya sa'yo. At ngayon, papatayin mo rin sa gutom ang mga kapatid mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang boses ni Tia Ising ay gumagapang sa madilim na eskinita, parang isang makamandag na ahas na dahan-dahang pumupulot sa leeg ni Tamara. Sa magasandaling iyon, yakap-yakap ni Tamara ang isang maliit na balot ng kanin at tuyo, ang tanging bunga ng kanilang pagod sa buong araw. Ang init ng pagkain na nakadikit sa kanyang dibdib ay tila isang huling depensa laban sa lamig ng gabi, isang munting sakripisyo na handa niyang ibigay para lamang makitang kumakain ng maayos ang kanyang mga kapatid. Ngunit ang bawat salita ni Ising ay parang isang matalas na pako na ibinabaon sa kanyang puso, pilit na ginigiba ang pundasyon ng kanyang katatagan. Naramdaman ni Tamara ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang lalamunan, tinumbasan ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila ba ang bawat tibok nito ay nagtatanong kung totoo nga ba ang mga paratang ng kanyang tiya. Siya nga ba ang dahilan ng paghihirap nila? Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng emosyong pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang maliit na katawan. Ibigay mo sa akin si Sofia, pagpapatuloy ni Ising, habang ang kanyang muka ay nababanagan ng isang ngising puno ng kasakiman sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. May pamilyang naghihintay sa kanya. Mayaman sila, Tamara. Mabibigyan nila siya ng gatas, ng magandang damit, ng buhay na hindi mo kailanman maibibigay. Huwag kang madamot. Huwag mong idamay ang bata sa kahirapan mo. Hindi niyo po siya kukunin sa amin. Ang sigaw ni Tamara. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng galit at takot. Ang pamilya ay hindi ipinagbibili. Tia Ising, hindi namin kailangan ang pera niyo kung ang kapalit ay ang pagkakawatak-watak namin. Ngunit si Ising ay hindi na nakikinig. Para sa kanya, ang mga bata ay hindi tao, kundi mga perang papel na naglalakad. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang dalawang lalaking tauhan niya ay humaharang sa tanging labasan ng eskinita. Si Sofia na nakatago sa likod ni Tamara ay nagsimulang manginig. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng lumang kamiseta ng kanyang ate. Matigas talaga ang ulo mo, kagaya ng nanay mong walang utang na loob. Sa isang mabilis na galaw,
Sinunggaban ni Ising ang braso ni Tamara. Ang kuko ng matanda ay bumaon sa balat ng batang babae, ngunit hindi bumitaw si Tamara. Sa gitna ng paghahabulan at pisikal na pakikipagtuos, pilit na itinulak ni Tamara si Sofia palayo. Sumisigaw na tumakbo ito at magtago. Ngunit ang eskinita ay madulas at mapanganib. Sa isang marahas na paghawi ni Ising, nawalan ng balanse si Tamara. Ang kanyang mga paa ay sumabit sa isang tumpok ng mga basang karton at sa isang iglap naramdaman niya ang malakas na tulak mula sa mga kamay ng kanyang tiya. Walang nagawa si Tamara kundi ang maramdaman ng hangin na humahampas sa kanyang muka habang siya ay nahuhulog patungo sa madilim at mabahong estero sa gilid ng eskinita. Ang malamig at malapot na tubig ay mabilis na lumamon sa kanyang katawan. Habang siya ay lumulubog, ang huling nakita niya sa ibabaw ay ang mukha ni Ising na nakadungaw, isang mukha ng tagumpay, habang ang maliliit na kamay ni Sofia ay pilit na umaabot sa kanya mula sa pampang. "Ate! Ate!" Ang sigaw ni Sofia ay unti-unting nawala sa gitna ng malakas na ugong ng tubig at hangin. Habang humihina ang mga tunog sa paligid, tila mas lalong bumigat ang katahimikang naiwan sa puso ni Tamara. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan kayang pasanin ng isang tao ang sunod-sunod na pagsubok bago siya tuluyang mapagod? Hindi ito tanong ng kahinaan, kundi ng isang pusong matagal nang nakikipaglaban para sa pamilya, para sa katotohanan, at para sa pag-asang balang araw ay matatapos din ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. At habang nakatanaw siya sa malayo, naunawaan ni Tamara na ang tunay na laban ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa sakit, kundi sa pagpili na magpatuloy kahit tila napakabigat na ng lahat. At sa kabilang bahagi ng lungsod, ang lalaking misteryosong nagmamasid sa kanila ay muling tumingin sa kanyang relo. "Huli na ba tayo?" Ang bulong niya sa kanyang sarili, habang ang itim na sasakyan ay mabilis na bumabagtas sa kalsada patungo sa kinaroroonan ng sigaw. Ang bawat lihim ay may takdang panahon upang mabunyag, at ang bawat sakit ay may hangganan bago ito maging apoy na magdidikta ng iyong tadhana. Sa ilalim ng madilim at mabahong tubig ng estero, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong pagkatao ni Tamara. Habang ang hangin sa kanyang mga baga ay dahan-dahang nauubos, ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang malabong liwanag mula sa itaas. Ang huling sulyap sa mga kamay ni Sofia na pilit siyang inaabot. Sa gitna ng pakikipaglaban sa kamatayan, muling umalingaw-ngaw sa kanyang alaala ang malambing na tinig ni Aling Rosa. Isang gabi bago ito pumanaw, habang hinahaplos ang kanyang buhok, may ibinigay itong laket na luma at kupas na. "Tamara, anak, kung dumating ang araw na hindi ko na kayo kayang protektahan, hanapin niyo ang lalaking ito. Siya ang may utang na loob sa ating pamilya. Siya ang magsisilbing kuta niyo sa gitna ng bagyo." Ang init ng mga kamay ng kanyang ina sa alaalang iyon ay tila naging isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Ang irony ng sitwasyon ay sumampal sa kanya. Habang siya ay nalulunod sa dumi ng lungsod, ang pag-asa ay nakasabit lamang sa kanyang leeg, nakatago sa loob ng isang pirasong tanso. Naramdaman ni Tamara ang hapdi ng tubig sa kanyang mga mata, ngunit pilit niyang iginalaw ang kanyang mga binti. Ang bawat sipa ay isang pagrebelde laban sa tadhana. Sa wakas, ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa isang nakausling bakal sa gilid ng pader ng estero. Sa isang huling lakas, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang sarili, habang ang malapot na putik ay bumabalot sa kanyang balat. Pag-ahon niya, ang unang bumungad sa kanya ay ang mga matang puno ng luha ni na Elijah at Noah na kanina papilit na humihila sa kanya paitaas gamit ang isang lumang lubid na nakuha nila sa basurahan. "Ate, akala namin iniwan mo na rin kami." Ang hikbi ni Noah habang niyayakap ang basang-basang kapatid. Si Sofia naman
ay nakasandal sa isang sulok, nanginginig sa takot, habang ang mga tauhan ni Tia Ising ay narinig nilang nagtatakbuhan palayo dahil sa tunog ng papalapit na sirena ng pulis. Sa loob ng isang abandonadong bodega, malapit sa riles ng tren, habang pinapatuyo ang kanilang mga sarili, inilabas ni Tamara ang locket. Binuksan niya ito at doon ay nakita ang isang maliit na clipping ng dyaryo na itinago ng kanyang ina. Isang larawan ng isang matikas na lalaki na may pangalang Solomon. Ito ang lalaking madalas ikwento ni Rosa. Ang lalaking minsan ay naging bahagi ng kanilang buhay bago sila maghirap. Ang lalaking nakatira sa isang torenggawa sa Bakal at salamin sa gitna ng Makati. Pupunta tayo sa kanya. Ang desididong sabi ni Tamara. Ang kanyang boses ay may bagong uri ng talim. Hindi tayo pwedeng manatili sa kalsada. Kung totoo ang sinabi ni nanay, may puwang tayo sa buhay ng taong ito. Pero ate, tingnan mo tayo. Mukha tayong mga pulubi. Bakit tayo papapasukin ng isang bilyonaryo? Ang tanong ni Elijah, ang kanyang praktikal na isipan ay puno ng duda. Hindi sumagot si Tamara. Tiningnan niya ang kanyang mga kapatid. Ang mga batang may mga sugat sa paa. Ang mga batang may talinong hindi mapapantayan. Ngunit pinagkaitan ng pagkakataon. Kinuha niya ang clipping at mahigpit itong hinawakan. Dahil wala na tayong ibang pagpipilian, Elijah. Kung kailangang lumuhod ako sa harap ng tore niya, gagawin ko. Para sa inyo. Habang ang magkakapatid ay nagsimulang maglakad sa ilalim ng madilim na langit, patungo sa direksyon ng matatayog na gusali, hindi nila alam na sa loob ng toreng iyon, si Solomon ay nakatayo sa tapat ng kanyang bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na lungsod, ngunit ang kanyang isipan ay nakakulong sa isang nakaraang puno ng pagsisisi. Isang lihim na sulat ang nasa ibabaw ng kanyang mesa. Isang sulat na nagsasabi na ang babaeng matagal na niyang hinahanap ay pumanaw na at may naiwan itong 4 na anak na nawawala sa lansangan. Nang marating nila ang dambuhalang gate ng kumpanya ni Solomon, ang lamig ng bakal ay tila humahamon sa kanilang pagkatao. Ang mga security guard na may mga baril ay agad na humarang sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri sa marurunggis na batang nasa harapan nila. Alis dito, hindi ito lugar para sa mga batang kalye. Ang sigaw ng gwardiya habang itinutulak sila palayo. Gunit, hindi na tinag si Tamara. Itinaas niya ang locket. Ang tanso nito ay kumislap sa ilalim ng mga spotlight ng gusali. Sabihin niyo kay Solomon, narito ang mga anak ni Rosa at hindi kami aalis hanggat hindi niya kami kinakausap. Walang puwang dito para sa mga marunggis na batang gaya ninyo. Ang kalsada ang para sa inyo, hindi ang marangyang lobby na ito. Ang boses ng gwardiya ay parang isang hagupit ng latigo, umaalinggaw sa dambuhalang lobby na gawa sa marmol at salamin. Sa bawat salita nito, tila ba tinatapak-tapakan ang natitirang dignidad ni Tamara habang yakap-yakap ang nanginginig na si Sofia. Ang lamig ng aircon sa loob ng gusali ay mas masakit pa sa balat kaysa sa ulan sa labas dahil ito ay lamig na nagmumula sa kawalan ng pakiramdam ng mga taong nasa loob nito. Sa magasandaling iyon, ang kamay ni Tamara ay mahigpit na nakakapit sa locket na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mga paa ay hubad at puno pa ng bakas ng putik mula sa estero, isang matinding kaibahan sa kumikinang na sahig na tila isang salamin. Ang irony ng sitwasyon ay sumasampal sa kanyang pagkatao. Narito sila sa harap ng lalaking sinasabi ng kanyang ina na magiging tagapagligtas nila. Ang gunit ang tanging nararamdaman niya ay ang pagiging isang dumi sa gitna ng perpektong mundo ni Solomon. Ang kanyang puso ay tila isang basag na batinggaw. Bawat pintig ay naglalabas ng tunog ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang elevator patungo sa pinakataas na palapag. Hindi kami aalis. Ang mahinang tugon ni Tamara, ngunit may talim na hindi inaasahan mula sa isang bata. Dahil ang dumi sa aming balat ay pwedeng hugasan,
Pero ang utang na loob na kinalimutan ng amo nyo ay habang buhay naman siya sa kanyang pangalan. Sa gitna ng tension, si Elijah ay hindi nakatingin sa gwardiya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa digital panel ng security system sa tabi ng pintuan. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang maliliit na daliri, habang ang gwardiya ay abala sa pakikipag-argumento kay Tamara, may kung anong pinindot ang bata sa ilalim ng sensor. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng mekanismo ang narinig, at ang mga dambuhalang pintuan ng elevator ay dahan-dahang bumukas. Bago pa man makakilos ang mga security, mabilis na hinila ni Tamara ang kanyang mga kapatid papasok. Sa ikalimampung palapag, ang pintuan ay bumukas sa isang opisina na tila abot tanaw ang buong mundo. Doon, sa likod ng isang malawak na mesang gawa sa madilim na kahoy, nakaupo ang isang lalaking ang buhok ay kasing kulay ng pilak. Si Solomon, hindi siya tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang dokumento, habang ang usok mula sa kanyang kape ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin. Sinasayang niyo ang oras ko, ang unang sabi ni Solomon. Ang kanyang boses ay parang isang malalim na ugong ng kulog sa malayo. Hindi ako tumutulong sa mga batang kalye. Maraming foundation para sa inyo. Umalis na kayo bago ko tawagin ang pulis. Lumapit si Tamara, dahan-dahan, hanggang sa marating niya ang gitna ng silid. Inilapag niya ang locket sa ibabaw ng mamahaling mesa. Hindi kami nanghihingi ng limos. Narito kami dahil sabi ni nanay, ikaw ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Kami ang mga anak ni Rosa, ang babaeng nagligtas sa iyo noong panahong wala ka pa sa tuktok ng toring ito. Bahagyang huminto si Solomon. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng panulat. Sa unang pagkakataon, iniangat niya ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila gawa sa yelo, ay bahagyang nanliit nang makita ang mukha ni Elijah. Ang batang lalaki ay nakatingin sa isang antigong orasan sa dingding ni Solomon, isang orasang matagal nang hindi gumagana. Ang gear sa loob ay baluktot. Ang biglang sabi ni Elijah, ang kanyang boses ay walang takot. Kaya hindi umiikot ang kamay. Sayang, maganda sana ang disenyo. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa silid. Tiningnan ni Solomon ang orasan. Pagkatapos ay muling tumingin kay Elijah. May kung anong kumislap sa kanyang mga mata. Isang pagkilala, isang alaala ng kanyang sariling kabataan sa mga lansangan bago niya narating ang tugatog. Ngunit ang kislap na yon ay mabilis ding naglaho, pinalitan ng kanyang nakasanayang lamig. Hindi sapat ang isang sirang orasan at isang lumang kwento para baguhin ang polisiya ko, ang sabi ni Solomon habang dahan-dahang tumatayo. Ngunit may nakita akong kakaiba sa inyo. Kinuha niya ang locket at tinitigan ito ng matagal. Pagkatapos, tumingin siya sa bintana, kung saan ang lungsod ay dahan-dahang nilalamon ng dilim. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon, isang pagsubok. Sa loob ng 70 araw, mananatili kayo sa ilalim ng pangangalaga ko. Ngunit sa sandaling magkamali kayo, sa sandaling patunayan nyo na isa lang kayong pasanin, itatapon ko kayo pabalik sa kalsadang pinanggalingan nyo. At sa pagkakataong yon, wala nang locket na makakapagligtas sa inyo. Hahakbang na sana si Tamara para magpasalamat nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang matangkad na babaeng naka-uniforme na diabogado ang pumasok. Ang muka ay puno ng pagkabahala. Sir Solomon, may problema po. May isang babaeng nagngangalang Ising na nasa baba. May dala siyang mga dokumento mula sa korte. Sinasabi niyang kayo ang nagnakaw sa mga bata mula sa kanya. At kasama niya ang media. Naramdaman ni Tamara ang muling paghinto ng kanyang mundo. Ang kalayaang akala niya ay hawak na niya ay tila muling babawiin. Tumingin si Solomon sa kanya. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Ito na ba ang katapusan ng kanilang maikling pag-asa? Mga batang walang utang na loob. Ninakaw sila ng bilyonaryong ito sa akin. Tulungan niyo kami. Ang boses ni Tia Ising ay pumapatay sa katahimikan ng opisina ni Solomon. Isang matinis na hiyaw na sinadya
para marinig ng mga kamera sa labas. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Ngunit sa mga mata ni Tamara, ang mga luhang yon ay parang lason, malamig, peke at nakamamatay. Sa gitna ay yung marangyang silid na amoy, mamahaling pabango at katad. Nakatayo si Tamara na tila isang mansa sa puting tela. Ang amoy ng estero ay pilit na kumakapit sa kanyang basang buhok, isang matinding kabaligtaran sa hitsura ni Tia Ising na ngayon ay naglulupasay sa sahig, nagkukunwaring isang biktima sa harap ng mga tauhan ng media na pilit na sumisilip sa siwang ng pinto. Ang bawat salita ng kanyang tiya ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao, isang mabuting kamag-anak na tila ba nakalimutan ng bawat sipa at bawat gabing hinayaan silang magutom. Naramdaman ni Tamara ang biglang pagbigat ng kanyang mga balikat. Tila ba ang buong gusali ay bumabagsak sa kanya. Dinudurog ang bawat buto sa kanyang katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong alikabok. Bawat lunok ay isang parusa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa matinding pagnanais na sumigaw at ilabas ang katotohanan. Ngunit ang boses niya ay tila ibinulsa ng takot. Tumingin siya sa sahig, sa kumikinang na marmol, at doon ay nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili. Isang batang durog, isang batang walang boses, laban sa mapanirang dila ng isang matanda. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Kailan ba magiging sapat ang katotohanan laban sa isang mundong mas pinaniniwalaan ang malakas na sigaw kaysa sa tahimik na pagdurusa? Tama na ang drama. Ginang. Ang malamig na tinig ni Solomon ang bumasag sa kaguluhan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang isang martilyo na nagpatahimik sa lahat. Hindi siya tumingin sa media. Ang kanyang mga mata, ay nakapako kay Ising na tila ba ito ay isang insekto na nakakadiri. Gusto mo ng media? Sige, pero tandaan mo, sa sandaling pumasok ang mga abogado ko, sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingang lumabas sa bibig mo ay magiging rehas na magkukulong sa iyo habang buhay. Sa isang iglap, ang takot ay lumitaw sa mga mata ni Ising. Alam ni Solomon ang laro ng kapangyarihan. Gamit ang kanyang impluensya, pinalabas niya ang media at hinarap ang magkakapatid. Hahawakan ko ang legal na kustodya niyo sa loob ng 70 araw bilang emergency guardian. Pero huwag kayong magkakamali. Hindi ito libre. Ang mansyon ko ay hindi palaruan. Bawat isa sa inyo ay dapat magpakita ng silbi. Nang marating nila ang mansyon ni Solomon sa Forbes Park, ang katahimikan ng gabi ay pinalitan ng maringal na ganda ng isang palasyo. Ang bawat hakbang ni Noah at Sofia sa malalambot na alpombra ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga ulap. Ngunit para kay Tamara, ang mansyon ay tila isang malaking museum, maganda ngunit walang buhay. Ang bawat kanto ay bantay sarado, at ang bawat pagkilos nila ay sinusuri ng mga mata ng mga katulong na tila ba sila ay mga alien mula sa ibang planeta. Sa kanilang unang gabi, habang ang mga kapatid niya ay mahimbing nang natutulog sa malalambot na kama na amoy bagong labang linen, na natiling gising si Tamara. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang selyadong sobre na ibinigay sa kanya ng abogado ni Solomon kanina. Isang dokumento tungkol sa background check ng kanilang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng tahimik na gabi. Habang binabasa ang mga unang linya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi lang basta katulong si Aling Rosa sa pamilya ni Solomon. May isang larawang nakalakip doon. Isang larawan ni Solomon at ng kanilang ina, na tila ba masaya silang nagtatawanan sa isang lumang hardin. At sa likod ng larawan, may isang maikling sulat na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Patawarin mo ako, Rosa. Kung alam ko lang ang totoo, hindi ko hahayaang mangyari ito. Naramdaman ni Tamara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano ang totoong nangyari? 10 taon na ang nakalilipas. Bakit tila may malalim na kasalanan si Solomon
sa kanilang ina. At bakit may isa pang pangalan sa dokumento na nakaitim na tinta? Isang pangalan na tila ba binura ng panahon, ngunit ngayon ay muling nagpapakita. Bago pa man niya mabasa ang susunod na pahina, narinig niya ang mahinang yabag ng sapatos sa labas ng kanyang pinto. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng siwang ng pintuan, huminto at tila nakikinig. Huwag ninyong akalain na dahil nakatira kayo sa ilalim ng bubong na ito, ay bahagi na kayo ng pamilyang ito. Kayo ay mga panauhing pansamantala lamang at ang dumi ng kalsada ay hindi basta-basta natatanggal ng mamahaling sabon. Ang boses ni Doña Belen, ang matandang mayordoma o mansyon, ay kasing lamig ng marmol na sahig. Nakatayo siya sa harap ni Tamara. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila ba naghahanap ng kahit anong pagkakamali upang maging katuwiran sa pagpapalayas sa kanila. Sa magasandaling iyon, mahigpit na nakatago sa likod ni Tamara ang dokumentong nakuha niya kagabi. Ang bango ng lavender at mamahaling wax sa loob ng mansyon ay tila sumasakal sa kanya. Isang amoy na masyadong malinis, masyadong formal at masyadong malayo sa amoy ng sinangag at tuyo na nakasanayan niya sa piling ng kanyang ina. Naramdaman ni Tamara ang biglang pagliit ng kanyang mundo sa gitna ng dambuhalang pasilyo. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagbubuhat ng mabibigat na timba ng tubig, ay tila naging banyaga sa malalambot na linen na suot niya ngayon. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila pagtataksil sa alaala ng kanilang kahirapan. Isang karangyaan na binayaran ng misteryong hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang kanyang puso ay tila isang mabigat na bato sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya na sila ay mga infiltrator sa isang mundong hindi para sa kanila. Tumingin siya kay Noah at Sofia na tahimik na nakaupo sa gilid. Ang kanilang mga muka ay malinis na, ngunit ang kanilang mga mata ay bakas pa rin ang trauma ng lansangan. May isang bahagi sa loob ni Tamara na gustong sumigaw, na gustong sabihin sa lahat na mas pipiliin pa niya ang butas-butas na bubong ng kanilang dating bahay basta't kasama ang kanilang ina, kaysa sa gintong hawlang ito na puno ng mga mapanghusgang mata. Sa gitna ng tension, napansin ni Tamara si Solomon na naglalakad sa kabilang dulo ng library. Nakatayo ang bilyonaryo sa tapat ng dambuhalang bintana. Tila ba tinitimbang ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, walang malang ngiti, ngunit may isang uri ng lungkot sa mga mata ni Solomon na tila ba sumasalamin sa sariling pangungulila ni Tamara. Isang gintong sandali ng pagkakaunawaan ang dumaan sa pagitan ng magkaibang mundo. Isang amang nawalan ng direksyon at isang anak na pilit itinatayo ang gumuhong tahanan. Ngunit, ang kapayapaan ay tila isang kristal na madaling mabasag. Habang sinusubukan ni Sofia na habulin ang isang maliit na ibon na pumasok sa malawak na lanay, ang kanyang maliit na paa ay sumabit sa gilid ng isang antigong plapla, isang vase na gawa sa jade, na ayon sa mga sabi-sabi ay tanging alaala ni Solomon mula sa kanyang pumanaw na ina. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling gamit sa matigas na sahig ay tila isang pagsabog ng dinamita sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Libo-libong piraso ng jade ang kumalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng chandelier na parang mga luhang bato. Anong ginawa niyo? Ang boses ni Doña Belen ay puno ng katuwaan sa gitna ng galit. Tila ba ito na ang pagkakataong hinihintay niya? Mabilis na tumakbo si Tamara upang harangan si Sofia. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Solomon sa pintuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang nakatingin sa mga piraso ng base sa sahig. Ito ang gamit na pinakainiinggatan niya. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang sariling nakaraan. Sabi ko na nga ba? Ang mahinang bulong ni Solomon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang kalsada ay laging babalik sa kalsada. Tumingin si Solomon kay Tamara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo
na tila ba ang lahat ng tiwalang ibinigay niya ay naglahong parang usok. Sa likuran ni Solomon, nakita ni Tamara ang anino ng isang tao sa madilim na sulok ng library. Ang taong kanina pa sumusunod sa kanila. Hawak ang isang kamera na kumuha ng litrato sa buong pangyayari. Sino ang nag-utos na iset up ang aksidenteng ito? At sa harap ng galit ni Solomon, mayroon pa bang pagkakataon si Tamara na iligtas ang kanyang pamilya mula sa muling pagtapon sa malupit na lansangan? Ang pagkakamali ninyo ay isang paalala na ang mga basag na bagay ay hindi na muling mabubuo, gaya ng tiwalang sinira ninyo sa loob ng isang saglit. Ang boses ni Solomon ay hindi pa sigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ni Tamara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga piraso ng jade sa sahig. Ang mga labi ng tanging alaala ng kanyang yumaong ina na ngayon ay naging maliliit na matatalas na dumi na lamang. Sa gitna medyo malawak at malamig na silid, nakatayo si Tamara habang ang kanyang puso ay tila isang basang tela na pilit pinipiga. Ang bango ng mamahaling wax ng mansyon ay tila naging amoy ng isang lamay. Naramdaman niya ang pangingin maliliit na kamay ni Sofia na nakakapit sa kanyang palda. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang munting saksak sa kanyang pandinig. Ang irony ng pagkakataon ay sumampal sa kanya. Isang ibon lamang ang gustong hawakan ni Sofia, isang simbolo ng kalayaan. Ngunit ang naging kapalit ay ang kanilang huling pag-asa para sa isang tahanan. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing tuyot ng disyerto. Bawat lunok ay mahapdi, habang ang paningin niya ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Hindi siya pwedeng umiyak. Siya ang kuta, siya ang pader, siya ang panganay. Hindi po sinasadya ni Sofia, Sir Solomon, ang paos na sabi ni Tamara. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng katahimikan. Lahat po ng trabaho rito, gagawin ko. Kahit maghapon at magdamag, mabayaran lang ang halaga ng vas na yon. Huwag niyo lang po kaming itapon pabalik sa kalsada. Ngunit si Solomon ay tila naging isang estatwa ng yelo. Hindi siya tumingin kay Tamara. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang silid. Iniiwan ang magkakapatid sa gitna ng mapanghusgang titig ni Doña Belen. Ihanda ang mga gamit nila. Ang malamig na utos ni Solomon sa mayordoma. Ayoko nang makita ang mga mukha nila pagdating ng bukang liwayway. Sa kailaliman ng gabi, habang ang mansyon ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, si Noah ay hindi mapakali. Kinuha niya ang kanyang maliit na sketchpad at ang piraso ng uling na itinago niya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang maliit na lampara, nagsimula siyang gumuhit. Hindi ang vase ang iginuhit niya, kundi ang mukha ni Solomon habang nakatingin sa labas ng bintana. Isang mukhang puno ng lumbay na tanging ang isang bata lamang ang makakakita. Samantala, si Elijah ay hindi rin makatulog. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang silid at bumalik sa library. Gamit ang kanyang talas ng paningin, sinuri niya ang lugar kung saan nahulog ang vase. Doon, sa ilalim ng isang mesa, nakakita siya ng isang manipis na nylon thread. Isang pamingwit na tila sadyang inilagay upang matisod ang sino mang dadaan. Ang kanyang maliliit na kamao ay nagkuyom. Hindi ito aksidente. Ito ay isang patibong. Kinabukasan, bago pa man makapagsalita si Solomon para palayasin sila, hinarap siya ni Elijah sa harap ng almusal. Inilapag ng bata ang nylon thread sa lamesa. Hindi po si Sofia ang nakabasag. May humila sa vase gamit ito, ang matapang na sabi ni Elijah. Sa kabilang banda, iniabot ni Noah ang kanyang drawing kay Solomon. Para sa inyo po, Tito Solomon, sabi ni Nanay, ang taong malungkot ay kailangan ng yakap, kahit sa papel lang. Napatitig si Solomon sa drawing. Sa simpleng guhit ni Noah, nakita niya ang sarili niya hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang batang ulila na naghahanap din ng pagmamahal. Isang gintong sandali ng paglambot ang dumaan sa kanyang mga mata
isang bihirang pagpapakita ng kanyang pagiging tao na tila ba ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang dambuhalang pintuan ng mansyon ay marahas na bumukas. Pumasok si Tia Ising, may kasamang dalawang lalaking nakabarong at isang grupo ng media na may mga kumukititap na flash. Hawak niya ang isang kulay dilaw na folder, isang utos mula sa korte na nagsasabing ang emergency guardianship ni Solomon ay kinakansela dahil sa mga ulat ng pagmamalabis sa mga bata sa loob ng mansyon. Ayan na ang mga bata. Kita niyo ba? Mukha silang mga biktima. Ang sigaw ni Ising, ang kanyang boses, ay tila isang sirena na nagwawasak sa kapayapaan. Tumingin siya kay Tamara na may isang ngising puno ng lason. Uwi na kayo sa akin at sisiguraduhin kong hindi na kayo muling makakatakas. Naramdaman ni Tamara ang muling paghinto ng kanyang hininga. Tumingin siya kay Solomon, naghahanap ng kaligtasan, ngunit ang bilyonaryo ay nakatitig lamang sa nylon thread na nasa lamesa. Sino ang naglagay ng sinulid na yon? At mayroon pa bang lakas si Solomon na protektahan sila kung ang buong mundo ay nakatingin na sa kanya bilang isang kaaway? Ang mga bata ay hindi kasangkapan para sa inyong ambisyon at ang pamilya ay hindi isang negosyo na pwedeng bawiin kapag nakakita kayo ng mas malaking tubo. Ang boses ni Tia Ising ay pumailan lang sa marangyang sala, punong-puno ng pekeng emosyon, habang ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa kanyang dibdib. Sa likuran niya, ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama. Binubulag ang magkakapatid at ginagawang isang entablado ng kahihiyan ang tahanang akala nila ay ligtas na. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Tamara ang nanlalamig na kamay ni Sofia. Ang bango ng mamahaling Solomon na kanina lang ay nagbibigay ng init ay tila naging amoy ng isang paparating na sakon na. Naramdaman ni Tamara ang marahas na pagpintig ng kanyang ugat sa sentido. Bawat tibok ay parang isang martilyo na nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing ginugol nila sa kalsada dahil sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Ang irony ay sumasampal sa kanyang muka. Si Tia Ising, ang taong nagtapon sa kanila sa ulan, ay ngayon ay humihikbi sa harap ng media, nagkukunwaring isang nagmamalasakit na kamag-anak na ang tanging hangad ay iligtas ang mga ulila mula sa isang mapangaping bilyonaryo. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing sikip ng isang binuhol na lubid. Bawat hininga ay isang pakikipagbuno sa hangin. Tingnan niyo ang mga batang ito. Sigaw ni Ising, itinuturo ang maruruming paa ni Noah na may bahid pa ng uling mula sa kanyang pagdodrawing. Dinala sila rito para gawing alipin. Isang bilyonaryong walang puso. Ginagamit ang mga bata para sa kanyang image. Tamara, halika rito sa tiya. Huwag kang matakot. Narito na ang hustisya. Huwag po kayong magsinungaling, Tia Ising. Ang mahinang tugon ni Tamara, ngunit ang kanyang boses ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng isang malakas na bagyo. Kayo ang nagtaboy sa amin. Kayo ang nag-iwan sa amin sa gitna ng ulan. Ngunit si Ising ay isang master ng gaslighting. Anong sinasabi mo, anak? Baka dahil sa trauma mo sa mansyong ito, ay nalilito ka na. Ang tanging ginawa ko ay hanapin kayo gabi-gabi, habang ang lalaking ito ay itinatago kayo rito sa kanyang turing ginto. Inilabas niya ang kulay dilaw na folder at marahas itong inabot sa abogado ni Solomon. Narito ang temporary restraining order. Sa ilalim ng batas, dahil ako ang kadugo, kailangang bumalik sa akin ang mga bata habang iniimbestigahan ang kasong ito. Nanatiling tahimik si Solomon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa folder. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa isang malalim na kalkulasyon. Gayunpaman, sa harap ng mga kamera at ng batas, ang kanyang kapangyarihan ay tila may hangganan. Lumingon siya kay Tamara at sa unang pagkakataon, nakita ni Tamara ang isang bahid ng kawalang pagsidlan sa mga mata ng bilyonaryo. Duralex, Esedlex, ang batas ay batas, Sir Solomon.
Ang mayabang na sabi ng abogado ni Ising, kung ayaw niyo pong madagdagan ang kaso niyo ng kidnapping, bitawan niyo na ang mga bata. Naramdaman ni Tamara ang paghila sa kanyang braso. Ang mga tauhan ni Ising na nakadamit sibilyan ngunit may mga mukhang kalyado ay nagsimulang lumapit. Sa isang iglap, ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng kaguluhan. Si Sophia ay nagsimulang magsisigaw. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakapit sa binti ni Solomon. Si Noah ay naiwan sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang sketchbook. Na tila ba ito ang kanyang huling kalasag? Bitawan niyo sila. Ang sigaw ni Tamara habang pilit na humaharang, ngunit isang malakas na tulak mula sa isa sa mga lalaki ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagtama sa marmol ay tila huling hantungan ng kanyang pag-asa. Habang hila-hila sila palabas ng dambuhalang pintuan ng mansyon, lumingon si Tamara kay Solomon. Ang bilyonaryo ay nakatayo pa rin doon, hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Isang huling sulyap ang nagtagpo sa pagitan nila bago marahas na isinara ang pinto ng itim na van na magdadala sa kanila pabalik sa impyerno ni Ising. Sa loob ng umaandar na sasakyan, si Ising ay hindi na umiiyak. Nakaupo siya ng tuwid, nag-aayos ng kanyang buhok habang nakatingin sa labas ng bintana. Akala niyo ba ay ganoon kadaling takasan ang utang na loob niyo sa akin? Ngayong hawak ko na kayo, sisiguraduhin kong bawat sentimo na makukuha ko mula sa bilyonaryong yon bilang areglo ay pagbabayaran niyo ng dugo at pawis. Naramdaman ni Tamara ang lamig ng bakal ng pinto ng van sa kanyang likuran. Sa gitna ng dilim, may isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ng isa sa mga tauhan ni Ising. Isang maliit na badge ng isang security agency, isang agency na pamilyar kay Tamara, isang agency na pagmamay-ari mismo ng kumpanya ni Solomon. Ang tanong na tila lason sa kanyang isipan, sino ang trader sa loob ng mansyon? At si Solomon nga ba ay kakampi? O isa ring manlalaro sa isang mas malaking sabwatan? Welcome home mga pulubi. Huwag ninyong akalain na may malambot na kamarito dahil sa pamamahay na ito, bawat hininga nyo ay may katumbas na bayad. Ang boses ni Tia Ising ay parang kalawang na kumakapit sa pandinig ni Tamara habang itinutulak sila papasok sa isang barong-barong sa gilid ng riles ng tren. Ang amoy ng kanal at sunog na gulong ay mabilis na humalili sa bango ng lavender na naiwan sa kanyang mga damit. Isang malupit na paalala na ang panaginip sa mansyon ay tapos na. Sa mga sandaling iyon, tinitingnan ni Tamara ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga kuko ay malinis pa, bunga ng pagkalinga sa mansyon ni Solomon. Ngunit ngayon ay muli itong humahawak sa malamig at kinakalawang na rehas ng bintana ni Ising. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malakas na sampal. Ilang oras lang ang nakalilipas, hawak niya ang pilak na kutsara. Ngunit ngayon ay tila ba muli siyang itinapon sa basurahan ng tadhana. Tamara ang marahas na pagsikip ng kanyang dibdib, bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa putikan. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing sikip ng isang binuhol na panyo, mahapdi at tuyot, habang ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng alikabok at pait. Ate, natatakot ako. Ayoko rito. Ang mahinang hikbi ni Sofia, ang kanyang maliit na boses ay halos malunod sa ugong ng paparating na tren. Ang bawat pagyanig ng lupa sa tuwing dadaan ang dambuhalang bakal na sasakyan ay tila pagyanig din ng pag-asa ni Tamara. Tumingin siya sa bintana, sa malayo kung saan nakatayo ang matatayog na gusali ng Makati, at doon ay muli niyang naalala ang mukha ni Solomon. Mayroon pa ba silang kakampi sa mundong ito? O sadyang ang mga batang katulad nila ay nakatada na lamang maging anino sa dilim? Walang tigil ang ulan, kahit natirik ang araw. Isang ulan sa tag-araw na tila ba nakikisama sa gulo ng damdamin ni Tamara. Pilit silang pinagtrabaho ni Ising. Si Elijah ay inutusang magkumpuni
ng mga sirang bentilador ng mga kapitbahay habang si Noah at Sofia ay inutusang magbenta ng sampagita sa kalsada. Kahit na pagod at gutom, wala silang magawa dahil itabanta ng matanda na isusumbong sila sa pulis bilang mga magnanakaw kung hindi sila susunod. Sa gitna ang kaguluhan ng trapiko at ng dulas ng kalsada, dahil sa ulan, hawak ni Sofia ang isang kumpol ng mga bulaklak. Ang kanyang maliliit na paa ay pilit na sumasabay sa bilis ng mga sasakyan. Sa kabilang dulo, nakita ni Tamara ang isang itim na van na kahina-hinalang nakatigil. Ang plaka nito ay pamilyar. Ito ang sasakyang may badge na nakita niya sa mansyon. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Isa itong patibong. "Sofia! Huwag kang lalapit sa sasakyang iyon!" Ang sigaw ni Tamara. Ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa ingay ng isang rumagasang bus. Sa isang iglap, habang sinusubukan ni Sofia na tumawid pabalik kay Tamara, isang mabilis na sasakyan ang hindi nakapansin sa maliit na bata dahil sa dulas ng kalsada. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa maliit na katawan ay tila isang malakas na pagkulog na yumanig sa buong mundo ni Tamara. Ang mga puting talulot ng sampagita ay nagliparan sa hangin, humahalo sa mga patak ng ulan at sa pulang likidong nagsimulang kumalat sa itim na aspalto. "Sofia!" Ang sigaw ni Tamara ay isang mahabang hiyaw ng purong sakit na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumakbo siya patungo sa gitna ng kalsada, hindi alintana ang panganib, at kinalong ang walang malay na kapatid. Ang init ng dugo ni Sofia sa kanyang mga kamay ay tila isang apoy na tumutupok sa lahat ng kanyang katatagan. Sa gitna ng giulan, habang ang mga tao ay nagsisimulang mag-usyoso, isang anino ang lumitaw sa tabi ni Tamara. Hindi ito si Tia Ising, isang matangkad na lalaki na may hawak na payong. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagsisisi. Si Solomon. Nakatitig siya sa dugoang bata at sa isang pagkakataon, ang bilyonaryong gawa sa yelo ay naluha. "Huli na ba ako?" Ang mahinang tanong ni Solomon, ngunit bago pa makasagot si Tamara, muling sumulpot ang itim na van at ilang armadong lalaki ang bumaba. Tinututukan sila ng baril sa gitna ng kalsada. Sino ang tunay na nagmamay-ng van na yon? At bakit tila mas mahalaga sa kanila ang makuha ang mga bata kaysa sa buhay ni Sofia? Sa gitna ng trahedya, mayroon pa bang puwang para sa himala? O ito na ang huling hininga ng kanilang pamilya? Ang katahimikan ng isang tumitigil na mundo ay mas nakabibingi kaysa sa anumang pagsabog dahil sa bawat segundong hindi humihinga ang iyong minamahal, tila ba ang sarili mong puso ay dahan-dahang binabakbak mula sa iyong dibdib. Ang ulan ay patuloy sa kanyang malupit na pagbuhos. Bawat patak ay humahalik sa malamig na aspalto kung saan nakahiga ang walang malay na si Sofia. Ang puting sampagwita na hawak ng bata kanina ay nakakalat na ngayon. Ang gika nilang banggo ay naging amoy ng bakal at kamatayan sa gitna ng usok ng mga sasakyan. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Tamara ay nanginginig habang pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng dugo mula sa ulo ng kanyang kapatid. Ang init ng likidong iyon ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang natitirang katatagan. Ang irony ng buhay ay sumampal sa kanya nang makita ang itim na van na dahan-dahang umatras. Ang mga anino sa loob nito ay tila mga kalyadong hukom na naghatol na sa kanilang kamatayan. Naramdaman ni Tamara ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Narito siya sa gitna ng kalsada. Sa harap ng lalaking, akala niya ay tagapagligtas, habang ang kanyang buhay ay tila isang basag na baso na hindi na muling mabubuo. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing sikip ng isang binuhol na alambre. Bawat hininga ay isang hapdi na tila ba ang hangin mismo ay naging lason. "Alis! Bitawan niyo siya!" Ang sigaw ni Tamara ay hindi para kay Solomon, kundi para sa mga armadong lalaking bumaba mula sa van. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, isang malakas na tunog ng pagpreno ng isa pang sasakyan ang yumanig sa paligid. Ang mga bodyguard ni Solomon, na kanina pa pala nakabuntot, ay mabilis na lumabas at hinarangan ang mga tauhan ni Ising. Sa gitna ng kaguluhan,
Walang pakialam si Solomon sa mga baril na nakaturo sa kanya. Humakbang siya palapit. Angie, kanyang mamahaling sapatos ay nababalot na ng putik at dugo at dahan-dahang lumuhod sa tabi ni Tamara. Ibigay mo siya sa akin, Tamara. Ililigtas natin siya. Ang boses ni Solomon ay hindi na ang malamig na boses ng bilyonaryo sa tore. Ito ay boses ng isang taong nakakita na ng impyerno at ayaw nang bumalik doon. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, binuhat niya ang maliit na katawan ni Sofia. Ang dugo ang pisingin ng bata ay sumandal sa malinis na puting polo ni Solomon. Iniukit ang isang pulang mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Sa loob ng emergency room ng ospital, ang amoy ng alcohol at disinfectant ay tila isang nakalulunod na amoy ng kawalang katiyakan. Nakaupo si Tamara sa isang plastik na upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang sariling mga kamay na tuyo na ang dugo. Sa tabi niya, sina Elijah at Noah ay tahimik na nakasandal sa isa't isa. Ang kanilang mga muka ay kasing puti ng mga dingding ng ospital. Ang bawat pagdaan ng mga nurse at ang bawat tunog ng monitor mula sa loob ay tila isang hatol na dahan-dahang binibigkas. Lumabas si Solomon mula sa opisina ng mga doktor. Ang kanyang muka ay puno ng pagod, ngunit may kislap ng determinasyon. Naupo siya sa tabi ni Tamara, malayo sa kanyang karaniwang distansya. Ang gintong sandali ay dumating ng dahan-dahang hawakan ni Solomon ang nanginginig na balikat ni Tamara. Walang salita, walang pangako. Ngunit sa init ng kamay na yon, naramdaman ni Tamara na hindi na siya mag-isa sa pagpasan ng mundo. Bakit po? Bakit niyo po ito ginagawa? Ang paos na tanong ni Tamara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Sabi niyo po, itatapon niyo kami sa kalsada. Sabi niyo po, wala kaming silbi. Huminga ng malalim si Solomon. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. Tila ba binabagtas ang isang nakaraang 10 taon na ang nakalilipas. Dahil ang nanay niyo, si Rosa, siya ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon. 10 taon na ang nakalilipas. Nung nagsisimula pa lang ako, may mga taong gustong pumatay sa akin. Isang gabi, sinalag ni Rosa ang isang bala na para sa akin. Nawala siya sa paningin ko pagkatapos noon dahil sa takot na idamay ang pamilya niya, pero hinding-hindi ko nakalimutan ang pangakong binitawan ko sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tamara at sa unang pagkakataon, nakita ng dalaga ang isang luhang dahan-dahang gumugulong sa pisngi ng matigas na bilyonaryo. Hindi lang kayo basta mga ulila sa paningin ko. Anak kayo ng babaeng nagligtas sa buhay ko noon. At sa harap ng Diyos, hinding-hindi ko nahahayaang may humawak sa inyo kahit isang daliri man lang. Naramdaman ni Tamara ang pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Ang lahat ng galit at duda ay napalitan ng isang mainit na pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang pinto ng ICU ay biglang bumukas at lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. Sa kabilang dulo naman ng pasilyo, nakita ni Tamara si Tia Ising na naglalakad palapit, kasama ang isang opisyal ng pulis at isang dokumento na tila ba balak pang ituloy ang kanyang masamang balak. Hindi pa tayo tapos, Solomon. Ang batang yan ay nasa ilalim pa rin ng pangangalaga ko. At ang aksidenteng ito ay patunay na hindi nyo sila kayang protektahan. Ang sigaw ni Ising, ang kanyang muka ay puno ng galit at desperasyon. Tumingin si Solomon sa doktor, pagkatapos ay kay Ising. Ang kanyang mga mata ay muling naging kasing talim ng espada. Maling tao ang kinalaban mo, Ising. Dahil ngayon, hindi lang custody ang kukunin ko sa'yo. Kukuha rin ako ng hustisya. Ang hustisya ay hindi lamang para sa mga may gintong boses at pilak na dila. Ito ay para sa mga batang natutong lumaban, kahit ang tanging sandata nila ay ang katotohanan. Sa gitna ng malamig at formal na silid ng hukuman, ang bawat salita ni Tia Ising ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas ni Tamara. Ang amoy ng lumang papel at floor wax ay humahalo sa bigat ng atmosfera, habang ang bawat paggalaw ng kamay ng huwes
ay tila isang pagbilang ng mga huling sandali ng kanilang kalayaan bilang magkakapatid. Sa mga sandaling iyon, ang mga mata ni Tamara ay nakapako sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Isang munting hapdi na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling gising at matatag. Ang irony ng sitwasyon ay sumasampal sa kanya, habang ang kanyang kapatid na si Sofia ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa loob ng ICU. Narito sila sa isang silid na puno ng mga taong nagtatalo kung sino ang may karapatan sa kanila, na tila ba sila ay mga gamit na pinag-aagawan sa isang auction. Naramdaman ni Tamara ang marahas na pagpintig ng kanyang sentido. Bawat tibok ay parang isang mabigat na hakbang sa gitna ng kawalan. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing tuyot ng lupang hindi nadilig ng ulan. Bawat hininga ay may kasamang lasa ng pait at takot. Kagalang-galang na host. Ang mga batang ito ay pinalaki ko sa pagmamahal. Ang boses ni Ising ay pumailan lang sa loob ng korte, puno ng pekeng hagulhol at panginginig. Inilabas niya ang isang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mga matang wala namang luha. Si Solomon ay isang bilyonaryong ginagamit lamang ang kanyang pera upang nakawin ang aking mga pamangkin. Tingnan niyo po ang nangyari kay Sofia. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ang bata ay kamuntik ng mamatay. Tumayo si Solomon. Ang kanyang tindig ay parang isang dambuhalang puno na hindi matitinag ng anumang bagyo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Tamara ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng pagkaskas ng kahoy na upuan sa sahig ay nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya ng diretso sa huwes. Ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng isang batang takot, kundi mga mata ng isang panganay na handang mamatay para sa kanyang pamilya. Your Honor, ang pagmamahal po ba ay ang pagtatapon sa amin sa ulan? Ang mahinang tanong ni Tamara, ngunit ang bawat salita ay may talim na bumasag sa katahimikan. Ang pagmamahal po ba ay ang pagpilit sa amin na maging pera sa bulsa ng taong dapat ay nagtatanggol sa amin? Narito po ang mga dokumentong sinasabi ni Tia Ising na utang ni nanay sa kanya. Inilabas ni Elijah ang isang tablet na ibinigay sa kanya ng mga teknikal na tauhan ni Solomon sa pamamagitan ng kanyang husay na ipakita niya sa screen ng korte ang orihinal na digital record ng mga pirma ni Aling Rosa. Ang mga pirma po sa dokumento ni Tia Ising ay isang pekeng kopya. Ang paliwanag ni Elijah, ang kanyang tinig ay may awtoridad na hindi inaasahan mula sa isang bata. Kung susuriin ang bawat linya, makikita na ito ay ginawa lamang gamit ang isang lumang software na madaling dayain. Naramdaman ni Tamara ang biglang pagbagsak ng mukha ni Ising. Ang takot sa mga mata ng matanda ay tila isang matamis na tagumpay, ngunit hindi pa ito tapos. Sa gitna ng diskusyon, ang abogado ni Ising ay tumayo at may inilabas na isang video clip, isang kuha mula sa security camera, Tom Mansion ni Solomon noong gabing mabasag ang vase. Tingnan niyo po ang ginagawa ni Solomon sa mga bata, ang sigaw ng abogado. Sa video, tila ba itinutulak ni Solomon si Tamara habang galit na galit. Ang anggulo ng video ay sadyang ginawa upang magmukhang marahas ang bilyonaryo. Naramdaman ni Tamara ang muling paghinto ng kanyang mundo. Ang ebidensyang ito ay maaaring magpabagsak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Tumingin siya kay Solomon at nakita niya ang pagkuyom ng panga ng bilyonaryo. Ito na ba ang huling alas ni Ising? Sa labas ng korte, ang mga reporter ay muling nagsimulang magkagulo at ang tunog ng kanilang mga kamera ay tila mga putok ng baril sa pandinig ni Tamara. Yan po ay kasinunggalingan, ang sigaw ni Tamara. Ngunit ang huwes ay nagtaas ng kanyang kamay upang patahimikin ang lahat. Sa mga sandaling iyon, isang nurse mula sa ospital ang biglang pumasok sa silid. May dalang isang mahalagang balita tungkol kay Sofia. Ang mukha ng nurse ay puno ng pag-aalala at sa isang iglap, ang lahat ng tensyon sa loob ng korte
ay napalitan ng isang panibagong uri ng kaba. Mabubura ba en katotohanan ang mga kasinungalingang binuo ni Ising o ang video na ito ang magiging huling pako sa krus ng kanilang pamilya? Sa gitna ng dilim, isang tanong ang naiwan. Sapat ba ang pagmamahal ni Solomon upang labanan ang isang mundong handang maniwala sa masamang balita? Huli ka na, Solomon! Kitang-kita ng buong mundo kung paano mo sinasaktan ang mga batang ito. Ang boses ni Tia Ising ay tila isang matinis na kampana na nagigising sa galit ng mga tao sa loob ng korte. Sa bawat segundo ng video na ipinapalabas sa dambuhalang screen, ang ingay ng bulungan ay lalong lumalakas. Tila mga bubuyog na naghahanap ng mabibiktima. Sa magasandaling iyon, ang mga kamay ni Tamara ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang amoy ng lumang kahoy sa loob ng korte ay tila naging amoy ng isang selda, nakakasakal at nakakawalang pag-asa. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran habang pinapanood ang sarili sa screen. Isang bersyon ng kanyang sarili na tila ba takot na takot kay Solomon. Isang Solomon na mukhang isang halimaw. Ang irony ng katotohanan ay muling sumampal sa kanya. Sa labas ng silid na ito, si Solomon ang nagligtas sa kanila. Ngunit sa loob ng mga pixel na yon, siya ang kaaway. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing sikip ng isang binuhol na lubid. Bawat hininga ay isang pakikipagbuno sa hangin na tila ba sadyang ninanakaw ng bawat flash ng kamera. Yan po ay isang kasinungalingan. Fake po ang video na yan. Ang sigaw ni Elijah ay hindi isang hiyaw-hiyaw ng bata, kundi isang hamon ng isang henyo. Dahan-dahang tumayo ang batang lalaki, hawak ang kanyang tablet, na tila ba ito ay isang banal na kasulatan. Your Honor, humihingi po ako ng pahintulot na ipakita ang katotohanan sa likod ng manipulasyong ito. Sa ilalim ng matalas na paningin ng huwes, ikinabit ni Elijah ang kanyang device sa sistem ng korte. Ang dahan-dahang paggalaw ng mga codes sa screen ay tila isang tula ng hustisya na tanging siya lang ang nakakaintindi. Panoorin niyo po ang anino sa bandang kanan ng leeg ni Ate Tamara. Ang liwanag sa paligid ay hindi tumutugma sa galaw ng kamay ni Sir Solomon. Ito po ay isang deepfake, isang teknolohiyang ginagamit upang palitawin ang mga bagay na hindi naman talaga nangyari. Sa isang mabilis na command ni Elijah, ang video ay dahan-dahang nag-frame by frame hanggang sa lumitaw ang orihinal na mukha ng taong nasa likod ng video. Hindi si Solomon ang nananakit kay Tamara sa orihinal na footage. Ito ay isa sa mga tauhan ni Tia Ising na sadyang kinuha noong gabing nasa eskinita sila. Isang nakabibingging katahimikan ang bumalot sa buong korte. Ang bawat mata ay dahan-dahang bumaling kay Tia Ising na ngayon ay unti-unti nang nawawalan ng kulay ang mukha. Tila isang bangkay na nakatayo pa. Ang kanyang mga li ay nanginginig, pilit na naghahanap ng mga salitang magtatakip sa kanyang kasalanan. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na anurin na ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi totoo yan. Binayaran kayo ng bilyonaryong yan para gumawa ng kwento. Ang huling hiyaw ni Ising, ngunit ang boses niya ay wala ng kapangyarihan. Ginang Ising, sa ilalim ng kapangyarihan ng hukumang ito, ipinag-uutos ko ang inyong agarang pag-aresto para sa kasong falsification of documents, child abuse, at perjury. Ang malamig at pinal na hatol ng huwes. Ang tunog ng pagbagsak ng gavel sa lamesa ay tila huling hantungan ng lahat ng pagdurusa ni Tamara. Habang pinaposuwasan ng mga pulis si Tia Ising, ang matanda ay naglulupasay sa sahig, nagsisisigaw ng mga sumpa. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na kumakaladkad sa sahig ay dahan-dahang naglaho sa labas ng pinto. Iniwan ang isang katahimikan na punong-puno ng ginhawa. Sa gitna lahat, dahan-dahang binuksan ni Tamara ang locket na hawak niya. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang maliit na bitak sa likod ng larawan ng kanyang ina. Gamit ang kanyang kuko, dahan-dahan niyang binuksan ang lihim na compartment. Doon ay nakatago ang isang maliit na papel. Kupas na at may mga bakas ng lumang tinta. Nang mabasa ni Tamara ang nakasulat, ang kanyang puso
ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito basta sulat. Ito ay isang marriage certificate na may pangalan ng kanyang ina at isang lalaking matagal nang namayapa, ang kapatid ni Solomon. Tito Solomon, ang paos na bulong ni Tamara habang iniaabot ang papel. Hindi lang po kami mga anak ng dating katulong nyo. Kami po ay, bego pa man matapoes ni Tamara ang kanyang sasabihin, biglang nagring ang telepono ni Solomon. Ang muka ng bilyonaryo ay biglang naging seryoso. Ano? Si Sofia? Anong nangyari sa ICU? Ang takot na akala ni Tamara ay naglaho na ay muling bumalik ng mas matindi. Sa gitna ng tagumpay sa korte, isang panibagong anino ang nagbabanta sa kanilang pamilya. Buhay pa ba ang kanilang bunsong kapatid? Ang bawat mahabang gabi ng pagluha ay may nakatagong pangako ng isang bukang liwayway at ang bawat sugat na iniwan ng kahapon ay tila ba mga ukit lamang sa balat na nagpapatunay na tayo ay nakaligtas sa pinakamalakas na bagyo. Ang pasilyo ng ospital ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natatakot na gumalaw. Ang amoy ng gamot at malinis na sahig ay humahalo sa bango ng pag-asa at takot na naglalaban sa loob ng dibdib ni Tamara. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Tamara ay mahigpit na nakakapit sa lukot na marriage certificate ng kanyang ina. Ang papel na iyon ay tila naging isang dambuhalang kuta na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Ang irony ng kanilang buhay ay muling sumampal sa kanya. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat. Ang taong akala niya ay isang estranghero, ay dugo, at laman pala nila. Naramdaman niya ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Bawat tibok ay tila isang tawag ng pagkilala sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing sikip ng isang binuhol na sutla. Mahapdi na, ngunit may kasamang tamis ng katotohanang sa wakas ay nahanap na nila ang kanilang tunay na tahanan. Tito Solomon, ang bulong ni Tamara. Ang kanyang boses ay nanginginig habang iniaabot ang dokumento. Ang tatay namin, si Gabriel, ang kapatid niyo po siya. Dahan-dahang kinuha ni Solomon ang papel. Ang kanyang mga daliri na sanay sa pagpirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay nanginginig na tila ba ang papel na yon ay gawa sa pinakamarupok na kristal. Sa pagbasa niya sa pangalan ni Gabriel at Rosa, ang matitigas na kutas sa kanyang mga mata ay tuluyan ng gumuho. Ang bilyonaryong gawa sa yelo ay naging isang taong punong-puno ng pagsisisi at pagmamahal. Isang gintong sandali ng pagbabalik loob ang bumalot sa kanila nang biglaang yakapin ni Solomon si Tamara. Isang yakap na hindi lamang para sa proteksyon, kundi para sa paghingi ng tawad sa lahat ng mga taon ng pangungulila. Patawarin niyo ako kung huli na ang lahat. Ang paos na sabi ni Solomon, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang tumutulo sa balikat ni Tamara. Hinanap ko si Gabriel, hinanap ko kayo, pero itinago kayo ng tadhana sa akin dahil sa galit ng ating pamilya noon. Ngunit hindi na kayo muling maghihirap. Pangako. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang pinto ng ICU ay dahan-dahang bumukas. Ang doktor ay lumabas, tinatanggal ang kanyang maskara at may isang nangiting nagbigay ng liwanag sa madilim na pasilyo. Ligtas na siya, isang himala. Pero gising na si Sofia at hinahanap ang kanyang ate. Mabilis na pumasok sina Tamara, Elijah, Noah, at Solomon sa loob. Doon, sa gitna ng mga makinang may mababang ugong at mga puting kumot, nakadilat ang maliliit na mata ni Sofia. Ang kanyang muka ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumuo ng isang ngiti nang makita ang kanyang mga kapatid. Ate, Tito, ang mahinang tawag ni Sofia. Lumapit si Solomon at dahan-dahang hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Huwag mo na akong tawaging tito, anak. Mula ngayon ako na ang inyong papa. Wala nang kalsada, wala nang gutom. Ang mansyong yun ay inyo na. Isang buwan pagkatapos ng kaguluhan, ang mansyon sa Forbes Park
ay hindi na isang malamig na museum. Ang malalawak na pasilyo ay puno na ng tunog ng pagtawa ni Noah at Sofia habang naghahabulan. Ang library ni Solomon ay naging opisina na rin ni Elijah, kung saan ang bata ay malayang nag-e-eksperimento sa mga bagong teknolohiya sa ilalim ng paggabay ng kanyang tiyo. Si Tamara naman ay nakatayo sa lanay, pinapanood ang paglubog ng araw na kulay ginto at rosas. Dinala ni Solomon ang isang tray ng mainit na tsokolate at tumayo sa tabi ni Tamara. "Ano ang iniisip mo, anak?" Ang malambing na tanong ng lalaki. "Iniisip ko lang po si nanay." Ang sagot ni Tamara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. "Sigurado po akong masaya siya dahil sa wakas, ang mga anak niya ay hindi na kailangang matulog nang may takot sa puso." Inakbayan ni Solomon ang kanyang pamangkin, ang kanyang anak sa puso. Ang init ng tag-araw-araw ay humahaplos sa kanilang mga mukha, isang paalala na ang bagyo ay tapos na. Ang tadhana ay maaaring naging malupit, ngunit sa huli, ang pag-ibig at katarungan ang laging may huling salita. Sa malayo, ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay dahan-dahang naririnig, tila ba isang pagbabasbas sa kanilang bagong simula. Ang mga ulila ng kalsada ay naging mga anak ng liwanag. At sa loob ng mansyong yon, ang bawat kanto ay hindi na puno ng anino, kundi ng mga alaalang bubuuin nila ng magkakasama habang buhay. Lumipas ang isang taon na, tila ba isang mabilis na pag-agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng sakit at pait patungo sa malawak na karagatan ng limot. Ang mga sugat sa tuhod ni Noah at Sofia ay naghilom na, at ang mga pilat na naiwan ay hindi na mga tanda ng trahedya, kundi mga badge ng honor na nagpapatunay na sila ay mga mananalo sa laro ng buhay. Ang mansion sa Forbes Park, na dati ay isang malamig na kuta ng yelo, ngayon ay humihinga na ng init ng pagmamahal. Puno ng amoy ng bagong luto na champorado at ang tunog ng masayang asaran ng magkakapatid. Isang hapon, bago ang paglubog ng araw, nagpasya si Tamara na dalawin si Tia Ising sa loob ng correctional facility. Ang tunog ng mabigat na bakal na pinto na sumasara sa kanyang likuran ay hindi na nagdulot ng takot sa kanyang puso. Nakaupo si Ising sa likod ng salamin. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong dahon na hinampas ng maraming bagyo, matanda, kulubot, at wala na ang dating talim ng kanyang mga mata. Sa harap ng babaeng nagtangka sa kanilang buhay, naramdaman ni Tamara ang isang kakaibang uri ng hiya at pagkaawa. "Hindi po ako naparito para manumbat, tiya." Ang mahinang sabi ni Tamara. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng dangal. "Naparito po ako para sabihing pinatatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ang pamilya ko ay karapat-dapat sa isang pusong walang bahid ng poot. Ang kinuha mo sa aming bahay ay lupa at pader lang, pero ang ibinigay ng Diyos sa amin ay isang bagong buhay na hindi mo kailanman maaabot." Walang naisagot si Ising. Ang tanging narinig sa pagitan nila ay ang mahinang hikbi ng matanda habang dahan-dahang ibinababa ang telepono. Sa paglabas ni Tamara sa bilangguan, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Tila ba ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa dilim ay tuluyan ng naputol. Ang pagpapatawad ay hindi pala para sa nagkasala, kundi para sa biktima upang muli itong makabangon at lumipad. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa tapat ng isang bagong gusaling may nakasulat na Aling Rosa Center for Hope, nakatayo si Solomon kasama sina Elijah, Noah at Sofia. Ang foundation na ito ang naging legacy ng kanilang ina, isang lugar kung saan ang mga batang lansangan ay hindi na kailangang maging batang ina o magkumpuni ng radyo para lamang may makain. Habang pinagmamasdan ni Solomon ang kanyang mga anak na tumutulong sa ibang mga ulila, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Ang kanyang yaman ay nagkaroon na ng tunay na kahulugan. Hindi na ito mga numero sa bangko, kundi mga ngiti ng mga batang nabigyan ng pangalawang pagkakataon. "Papa, tingnan mo po si Noah. Marami na siyang tinuturuang mag-drawing
Ang masayang sigaw ni Sofia na ngayon ay malusog na at may suot na magandang bestidang kulay rosas. Binuhat ni Solomon ang bata at hinalikan sa noo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Ang bilyonaryong dati ay walang kinakatakutan kundi ang pagbagsak ng kanyang kumpanya. Ngayon ay mayroon ng pinapahalagahan higit sa kanyang sariling buhay. Nang dumating si Tamara, nagtipon ang lahat sa ilalim ng dambuhalang puno ng Nara sa hardin ng foundation. Doon, dahan-dahang inilabas ni Tamara ang locket ni Rosa at inilagay ito sa loob ng isang glass case sa labi ng center. Ang locket na iyon ay hindi nalihim. Ito ay naging simbolo ng katotohanan na ang bawat bata, gaano man kahirap, ay may bituin sa loob na naghihintay lang ng tamang liwanag upang magningning. Ang huling aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay simple, ngunit malalim. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa mga sakripisyong handa mong ibigay at sa mga pagkakamaling handa mong patawarin. Ang pag-asa ay hindi isang bagay na hinihintay. Ito ay isang bagay na itinatayo, brick by brick, gamit ang semento ng pagmamahal at pagtitiwala. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Maynila, ang mga ilaw ng Aling Rosa Center ay nagsimulang magningning, tila mga parola sa gitna ng dagat. Ang mga anak ng liwanag ay hindi na natatakot sa dilim dahil alam nila na hanggat sila ay magkakasama, ang bukas ay palaging magiging maliwanag. Wala nang gutom, wala nang ulan na nakakasakit, dahil sa wakas, sila ay nakauwi na sa kanilang tunay na tahanan sa piling ng isa't isa.